Okay, magandang gabi po at magandang umaga, no? So tayo po ay patuloy na mag-aaral doon sa ating word study na sin, iniquity, transgression, tsaka yung death, no? Last Thursday natapos po natin yung death at nagkaroon po tayo ng discussion and I believe ito po ay naging malinaw sa bawat isa, no? At yung bagay na yun, no, na kung saan sa ating inaaral nga, based dun sa aking, I should say, mga dinaanan o naranasan regarding these things, merong, kumbaga sa mga katanungan sa ating buhay na kung saan parang yung salita ng Diyos ay hindi nagiging totoo o hindi naging makakatotohanan sa ating buhay, no? Na kung saan yung mga pangako ng Panginoon ay parang hindi siya nangyayari. Yan po. Na kung saan sabi ko nga na sa buhay ng isang mananampalataya, yung pinangako ng Panginoon, either nalalakad tayo sa curse or sa blessing. At nung sinabi nga ni Saint Paul sa Galatians chapter 3 na Jesus became curse for us. So it means what God intended for us is the blessing o yung tinatawag na restoration. Na kung saan alam natin na hindi siya, I should say, automatic, but it is a process, no? Positionally, of course, we became children of God, but somehow we have to go through the process na yung pagiging child of a king. At may mga bagay na sabihin na dalalan tayo sa ating buhay. So, yung tinatawag na recognizing who you are in Christ, kung sino tayo kay Kristo at ano yung nila ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak o adopted children of the kingdom. So alam natin we are citizens of heaven and we belong to the kingdom. At merong mga benefits, privileges na ibinigay ang Diyos para sa kanyang anak. But somehow, yung mga iba is conditional, no? Na dapat we need to work for it or we need to, I should say, find it. At dito, ating pong makikita, no? Doon sa tinatawag na blessing, may mga conditions at may mga tinatawag na legal hold din. Kaya hindi po natin natatanggap. So, ito yung ating pong pag-aaral ngayon, no? We will go doon sa word na iniquity nga, na kung saan pinost ko ito sa ating group. Ginawa ko siyang capitalize for everyone to know yung ating pong tinutumbok na pag-aaral. Tinignan ko po sa original Hebrew word yung iniquity, no? Doon sa Genesis chapter 15 verse 16, yung Greek Hebrew word na avon, din to sa Exodus 20 verse 5, yung word na the same ang ginamit niya, no? But doon kay Satan o kay Lucifer, kasi yung pagkagamit nga ng iniquity, yung King James Version, ginamit niya yung word na iniquity, no? But yung ating translation, yung unrighteousness o something evil. So yung mga word na yon, no? But in the essence, yung tinatawag na moral and ethical purity has been violated, no? Yung ethical and moral purity has been violated or being distorted. So yun po yung conveyance ng meaning na Hebrew word na abel.
no, yun po yung ginamit na word, no, hindi yung Avon. But somehow yung tinatawag na idea niya, yung concept niya, no, na distortion, no, or tinatawag na injustice, kasama doon yung word na injustice, no, na kung saan of course meron siyang kumbaga sa kanya relationship. Sabi nga nung pinost ko earlier na video, no, yung sin in the bloodline, or yung what's holding you for the blessing. Sabi niya dito, when Eve was tested or tempted, no, yung enemy, no, deceive Eve, no. Ngayon, ano ang kanyang nagawa? Is it sin or iniquity, no? Sabi niya dito, since she was deceived, she committed sin. Since na si Adam o si Adam, alam niya na mali yung ginawa ng kanyang asawa, and yet he partook, sabihin, alam niya na consciously o meron siyang knowledge o alam niya, sabihin intentionally na ginawa niya yung tinatawag na pagkuha din ng fruit. At sabi niya, ito yung iniquity, no? Kasi you know it, you understand it, but and yet you make the decision to commit of it. Ayan po, no? So kaya yung isa sin na nagawa, yung isa iniquity, no? So bali dito, it continue. The reason I shared it to you, no, for us to understand, kasi nga since I studied yung spiritual warfare, no, na alam natin, our enemy, we are not fighting against flesh and blood but against spirit, against principalities, no. Once you engage with this, no, yung tinatawag na legal hold, na kung saan ay hindi nagiging effective. Ngayon, one time sa aking patuto sa inyo, no, in-examine ko nga, kasi yung family namin, ibig sabihin, bakit ganito? I observe na pag merong tinatawag na prosperity na dumarating sa family, dumarating din yung tinatawag na problema, no? Nariyan na magkasakit, nariyan na ma-hospital, nariyan na mag-away o magkaroon ng problem, no? At naobserbahan ko dito na kasi yung father ko nga masipag at saka yung mother ko, how much na ang sipag nila is still we are lacking or we are short, no? Na kung saan yung business doon na nagpa-prosper, no? Pero hindi siya ganoon talaga nag-prosper. At na-discover ko rin, no, yung mga neighbor na ibig sabihin ayaw kanila mag-prosper, no? Sabi siguro probably yung inggit na ayaw kang umangat, o they try to pull you down. So yung mga ganon, no, na kung saan in spite na yung sipag o yung kumbaga sa kanya tiyaga mo sa pagtatrabaho, still you are not achieving that, no. Then I began to examine, no, what's really wrong. At sabi nga, ibig sabihin kung tinatawag na sa gripo mo, bakit wala lumalabas na tubig, and you need to examine the line. Baka mayroong tinatawag na tagas, no. At yung nga po yung nangyari na kung saan we need to trace saan yung tagas na to, no, saan yung tinatawag na problem, bakit ang blessing is not flowing, no. At yung nga po na found out ko na merong legal hold sa aking family, na kung saan yung lola ko bali is tinanan ng lolo ko, yung nanay ko tinanan ng tatay ko, no.
yung kapatid ko, kinana ng bayaw ko. So, isibihin, ito yung tinatawag na generational sin, no? Na kung saan yung tinatawag na pag-commit ng fornication o yung kumbaga sa kwan sex outside marriage, no? Kasi ganun kasi yung tanan, no? Yung sex outside marriage na kung saan is wala yung blessing ng God at because of this is yun nga yung tinatawag na bigat ng buhay o yung tinatawag na sumpa o yung curse, no? Kasi merong legal hold. At ganun din sa father side ko, no? Na kung saan meron siyang kumbaga sa kanila wife na nasa Hong Kong and yet hindi siya nagsabi ng totoo sa mother ko na sinabi niya siya ay binata, no? So, he committed adultery. And because of this, I was born illegitimate, no? Kaya nga, I remember yung sinabi ni David sa Psalms 51. Sabi niya, I was born in iniquity. So, yung ginamit niya, iniquity. Why? Meron akong narinig na teaching, no? During the time that Saul went to Jesse, yung kanyang mga anak, no? Na kung saan tinawag niya lahat ng kanyang mga anak, no? At from there, nangusap sa kanya Panginoon, sabi niya, wala dito yung yung sinasabi ko. Kaya nga napaka-importante yung maging sensitive sa Panginoon, no? Or else you will miss yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga nagtanong si Prophet Samuel kay Jesse, sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Kasi kung titignan natin, no, kung hindi magiging sensitive si Samuel, maaaring siguro umalis siya o iano niya isa sa mga anak ni Jesse. No, kasi lahat kumbaga sa naroon na pero nagtanong siya, sabi niya, wala ka na bang ibang anak? So ngayon sinabi ni Jesse, sabi niya, meron akong isa pa. Sabi niya, nasa field nagpapastol. Then yun po yung pinatawag, no? Why is that? Bakit ganun, no? Ngayon nakarinig ako ng teaching na to, no, na si Jesse meron siyang ibang babae. Ibig sabihin hindi lang yung anak niya na nauna do sa kumbaga legitimate wife, no, but meron din siyang other, ika nga. At kaya yun ang pinaset niya kay Saul. Ngayon, kito nga si David, parang yan, anak siya sa labas. Kaya siya yung palagi inuutusan, palagi siya yung, kung ano yung mahirap na trabaho, yun ang pinagagawa. Parang gano'n. Parang he is like an outcast. Kaya nung sinabi niya na meron, ibig sabihin, tawagin siya. Yun po yung kumbaga sa naging kanyang turning point ng kanyang buhay, no? From there, we began to, I should say, understand. Kaya nga, isibihin, David o King David, he was born, yung sabi niya sa Psalms 51, in iniquity. So yung tinatawag na sexual sin na to, o yung, I should say, iniquity na to, no? Atin po makikita, no, na kung saan sinabi doon na during the time of, I should say, summer, wherein kings engaged to battle, sabi ni David, nagpaiwan siya. At doon siya nasa rooftop at nakita niya doon si Bathsheba at diniser niya si Bathsheba. So, kaya dito atin po makikita yung tinatawag na sexual sin ay nangyari sa kanya, na kung saan yung tinatawag na hindi niya dapat gawin na adultery nagawa niya. Because of that, because yung tinatawag na sin sa bloodline. So, na kung saan, kaya nga yung kanyang confession, I was born in iniquity. So, na kung saan mayroong tinatawag na legal hold. At alam natin, itong iniquity ito, nagbunga to sa kanyang family, na kung saan yung mga anak niya, no, yung kanyang panganay, kumbaga sa inabuse yung isang anak niya do sa kanyang isang asawa, no. At yung rebellion ni Absalom sa kanya, isa sa kanyang paboritong anak, no.
So isibihin yung kanyang tahanan, no, yung kanyang family, because of this is it was divided, no, na divide, no. At hindi na naibalik yun, no, because of that. I believe, sabi nga doon sa video that I posted earlier, no, na kung saan we need to examine yung ating root, no, yung sa ating mother side at saka sa father side, what iniquity or what generational sin or what sin na bloodline it carries, no. Maaring ito yung tinatawag na mga sakit, no, yung mga sakit, high blood, hypertension, no, na kung saan pati yung sakit na sabi nila ay namamana, no. Pwede rin siguro ito yung sa finances, no, yung utang dito, utang doon, o baon sa utang, no. So yung it could be yung sexual sin. So we need to examine yung tinatawag na ating line o bloodline, no, what's going on, no, what really kumagasawan nangyari through this, and because of that ay nakakaroon tayong tinatawag na legal hold over this, not unless we need to confess or we need to bring it to the Lord, no. Kaya nga doon sa video natin pinost early, no, na kung saan meron siyang prayer. Sabi niya dito, yung prayer for iniquity, yung tinatawag na legal release. I take it note, no. Sabi niya dito, Lord, I repent for this generational iniquity of kung ano yung anger, sexual sin, or pornography, or death, or sickness. Sabi niya, that is in my bloodline. I don't know how it get installed in our bloodline. I don't know who committed the original sin of this, kung ano man yung issue. But I ask for the blood of Jesus to purge and cleanse me of this terrible habit of this sin that I cannot control. So, ibig sabihin, yung tinatawag na recognition, yung tinatawag na humility and confession before God. At ito po yung ating pong pag-aaral na kung saan yung mga Israelites, yung mga Jew, when they return, they confess it, no, yung kanilang tinatawag na sa chapter 9 verses 1 and 2, na when they gathered together, they confess. At ito rin yung sinabi ni Nehemiah in chapter 1 daw na hindi siya, kumbaga sa makikita yung word na yon, but doon sa content ng kanyang prayer, no, kina niya yung sin ng fathers o ng parents, no, yung kanilang tinatawag na transgression. I believe, ibig sabihin, God has a legal hold over the nation, yung Philippines, no, kasi ating pong makikita rito, no, yung bagyo, lindol, baha, yung mga natural calamities na nangyayari, no, na sinasabi kanila na global warming, no. Sa akin is parang isibihin sa dinami-dami ng nasa bansa na area na to, Pilipinas lamang ang tinatamaan, hindi yung I should say Thailand o Indonesia o Vietnam o China o Taiwan o palaging kinakwa sa because of geographical location, no. Sa akin, what I understand is yung tinatawag na legal hold for this nation not to prosper, no, kasi yung sin of idolatry, no, yung sin of idolatry, yung imahin, yung mga santo, yung mga rebulto na yan, no. At ngayon, hindi lang yan, no, pati yung pagsamba sa pera o sa riches, no, yan yung problem, no, na kung saan corruption dito, corruption doon. So this is the things na dapat ma-recognize, no. At sabi ko nga na kinakailangan itong makita ng mga lingkod ng Diyos. Sabihin yung tinatawag na cleansing of the family,
Then pagkatapos yung i-share to sa mga members for their family para ma-cleanse din o kaya nga yung EGR is napaka-helpful ang EGR kasi ito yung tinatawag na release, no, yung tinatawag na deliverance for everyone. But somehow kinakailangan i-follow up din to, no, for them to really understand, to know through experience. Kasi 'di ba sinabi ni Jesus, if you abide in me and my words abide in you. So isipin, ito yung reality na maranasan po natin yung salita ng Diyos na isipin, ganito po yan, no, kasi 'di ba yung kahirapan, yung sakit, yung maagang pagkamatay, it is part of the curse. Isipin, sumpa yan no. So hindi sa Panginoon yan, kasi ang sa Panginoon is prosperity, a blessing, no. Now kung tayo nga ay mahirap, pero kung wala ka namang utang, wala ka namang kaaway, malusog ka naman, malakas ka naman, that would be fine. Pero kung mahirap ka, nabangka sa utang, may mga kaaway ka, sabihin, then pagkatapos meron ka pang sakit, that's curse, no? Kasi sinasabi natin, justify natin na hindi will ng God na umasin. So yung ganong tinatawag na no, kaya nga that's a problem. Sabihin natin na tinatawag na bottom line na mahirap ka. Kung wala kang utang, wala kang kaaway at malusog ka, that would be fine. Pero kung the other way around na mahirap ka na, may utang ka pa, marami ka pang kaaway, may sakit ka pa, that's another thing. That's worse, no? Which is sabihin, saan ang reality ng salita ng Diyos o saan ang reality na sinabi ni Jesus, no? I came that you might have life and have it more abundantly. That's not life, that's death, that's curse, no? So dapat natin makita dito na we need to trace the root, no? Na kung saan in fact, 'di ba sinabi ng Panginoon sa Israel to, no? Sabi niya, you will be the head and not the tail. Ikaw ay magiging ulo, hindi ka magiging buntot. You will be above and not below. Sa itaas ka, hindi ka sa baba. And you will lend. Ikaw ay magpapautang, but you will not borrow. Hindi ka manghihiram o hindi ka mangungutang. Ano yung condition doon? Obedience. Obedience. If you obey, sabi ng Panginoon, if, yung word na if. So kung hindi nangyayari to, then we need to see ano yung condition na we are not meeting o we don't meet, no? So isibihin, ang God, wala siyang problem. Ang problema sa atin. So we are not getting what God is saying or telling us what to do. So kaya nga dito, I'm sharing it to you, yung tinatawag na legal hold, no? Sa family, sa ating line. Kaya hindi nangyayari yung blessing o hindi nangyayari yung nais na ipadala ng ating Panginoong Hesus na I came that you might have life and have it more abundantly. Ang nangyayari yung una, ano yung sinabi niya nung una? The thief comes to steal, ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, manira at pumatay. Sibihin yung utang, yung sakit, tsaka yung kumbaga sa distraction, it's all from the enemy. So hindi nila ni Jesus yan. Kung tatanungin natin ang Panginoon, gusto niya na tayo ay malusog, malakas. Sibihin, merong kapayapaan, mahaba ang buhay, at merong tinatawag na kasaganahan na kung saan na there will be always food in our table. Yun nga, that's the one na nais ng Panginoon para sa atin, no? Maring hindi yung tinatawag na luxurious life o yung kumbaga sa but simply yung tinatawag na average life. This is what I'm saying, no? So yun lang ang gusto kong sabihin dito, no, na kung saan kaya nga it's very important for us to understand these things for us to know. Doon sa ating tinatawag na linya, bakit hindi dumadalo yan tubig is because yung tagas. So let's
put that end para dumaloy sa atin ng tinatawag na blessing. Okay? So from here, again, we will have a discussion, no? Yung gustong mag-share o yung gustong magbahagi patungkol sa ating inaaral. So yung ating word study is iniquity. Hindi ito, yung word kasi na kasalanan is sin, but ito yung tinatawag na kasamaan, no? This is the thing, no? Na kung saan mayroong tinatawag na legal hold over us or against us. Okay, so let us hear from one of you na gustong magbahagi patungkol dito, no? Sabi ko nga sa family ko is nangyari over this, no? Kaya nga that's why I'm sharing it to you. Okay, if you have something na pwedeng sabihin matuto po tayo, then the table is open, no? For everyone to share. Sige po. At magandang ating talakayan. Salamat sa Panginoon, Pastor William, sa paggamit sa inyo ng Panginoon. Salamat po. Maganda itong tinatalakay nating iniquity, yung kasamaan. At nakikita ko dito, talagang nasa bawat isa sa atin, hindi tayo makakatanggi dito. Kahit pa tayo isang pastor, mayroon tayong laman eh. Ang laman natin, ang ating kalaban na hindi natin maitanggi ito dahil ang laman ay mahina. Ang espiritu malakas pero yung ating laman ay mahina. Lalo yung ating mata, yung ating higit ay ang puso natin ay hindi natin hawak. At nakita ko sa mga verses na ito, yung kasamaan, lalo na yung doon sa Psalm 66 verse 18, ano sinabi doon? Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako diringgin ng Panginoon. So, yung kasamaan hindi naman mahiwalay sa atin eh. Laging naroroon. Pero ito'y nalalaman ng Panginoon. At yung ating repentance na aking sinasabi lagi. Yung repentance kasi, kailangan ay yun ang nagpo-purify sa atin na marinig ng Panginoon. Pag ang repentance natin ay hindi talaga biyaya ng Diyos, kung sa ating sarili lang na effort na tayo ay nagsisisi, umiiyak, hindi yun hindi tayo tatanggap ng biyayang repentance. At pagpapatawad, wala yung pagpapatawad dahil hindi nga tayo piniyayaan ng true repentance. Pabalik-balik tayo sa kasalanan, sa kasamaan. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating puso na hindi bumabalik sa kasalanan. Yung nagpapakundangan sa masama. Tulad ng kaming mag-asawa, tulad sinabi ni Pastor William, kami itanan din eh. Itinanan ko si Sister Cedes eh. Kumo kami, ako ay 19 na taon, siya ay 17. Hindi ko kilala pa ang Panginoon nung panahon yon. Pero okay, sabi ko sa Panginoon, hindi ko pa kita kilala. Pero maraming nangyayari kahit pa kilala ang Panginoon. Ang laman talaga ay nagkakaroon ng iniquities, laging mayroon. Hindi natin maitanggi. Ngayon sa aking pamilya, may anak, may apo ako na nag-aaral. Siya ay gagraduate ngayon, yung aking apo. Ngayon may kaklase siya na nagkasundo siguro yung laging sinasama at aking sinasaway dun sa yung dalawa dun sa bahay ng aking anak. Dahil sinasama nung aking apo doon, minsan doon natulog. Hanggang sa kinapulong ko yung magulang noong babae, lalaki yung aking apo. Kinapulong ko at aking ipinalam kung alam nila yung nangyayari doon sa aking apo at saka doon sa kanilang anak.
Yung magulang, sabi, alam po namin, sabi nga, alam daw nila. At gustong-gusto yung aking apo na maging manugang nila. Hanggang sa nagkaganon-ganon, yung bata ay palaging magkasama yung dalawa. Ngayon, nung isang kailan lang, tumawag sa akin yung aking manugang at yung aking anak na naiyak na namumroblema dahil nagbuntis yung kasama nung aking apo. Gusto ipasal na. Ang laki ng gastos na hinaharap niya ngayon. Yung pagpapakasal ng bata at yung huling semester ng kanyang anak. Talagang namumroblema ang pamilya. Ito ay yung pagpapakundangan sa kasalanan. Ang buong pamilya minsan ay at sadyang epektado buong pamilya. Pag ang kasalanan, sabi niya, if iniquity was, sabi doon sa 6680, kung pinakundanganan ko ang kasamaan, hindi ako, sa aking puso, ay hindi ako diringgin ng Panginoon. Sa dami ng ating panalangin, ay talagang magtataka tayo bakit hindi natin nakakamit yung dapat ay sa atin. Dahil ang pangako ng Panginoon, lalo na dun sa Deuteronomy 28, ay yung course ang ating natatanggap. So, nagpaliwanag din naman ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, no? Doon sa Isaiah 59 verse 1 and 2. Dinanggit din doon ang ating kasamaan. Kaya tayo ay hindi maabot ng Panginoon dahil sa ating mga iniquities. Yun na nagpahiwalay sa atin, sa Diyos at sa atin. Marami tayong makikita sa salita ng Panginoon. Sadyang walang problema ang Panginoon, walang problema sa Panginoon. Nasa sa atin ang problema. Yan din ang naging problema ni Pablo, no? Sa sinasabi niya sa Romans 7. Yung ayaw niya, yung ang nangyayari sa kanya, nagagawa niya. Yung gusto niya, hindi niya magawa. At doon sa verse 24, sabi pa niya ay, abang tao ako, abang tao sinong magliligtas sa akin. Pero salamat sa Panginoong Jesus. No? Salamat sa Panginoong Jesus. Sadyang hindi natin mapiperfecto sa ating sarili na tayo ay yung sinasabi ni Pastor William na bakit hindi nadaloy ang tubig sa aking gripo, sa aking linya ng tubig na dumadaloy naman pero mahina. Hindi malakas yung persa ng tubig. Hindi malakas yung blessing dahil sa dami ng pangako ng Panginoon ating inaasahan dahil inaakala natin makukuha ko ito dahil mahal ako ng Panginoon. Kung hindi natin aralang mabuti kung ano talaga ang side by side sa Panginoon, sadyang tayo ay maghahanap sa Panginoon. Pero maliwanag, sinasabi ng Panginoon, yung ating mga kasamaan na ating sabi natin, pinagsisihan ko na yan. Pero tayo pabalik-balik doon sa ating pinagsisihan. Yan siguro, at siya ang tiyak na dahilan, yung ating laman. Pero sabi nga ni Pablo, abang tao ako, sinong magliligtas sa akin? Pero salamat sa Panginoon. Kaya nga mayroon tayong biyaya. Yung biyaya, yun ang ating aasahan. Ano kang magagawa natin yan? Ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Pero yung biyaya ng Diyos, yun ang pumawi sa lahat ng ating mga katanungan. Ating isipin, ito'y dito lang sa lupa. Dito lang sa lupa mangyayari nga na tayo ay nag-i-struggle. Kailangan ay tayo ay natututo sa Panginoon. Kahit tayo mga pastor, napakadaming problema. Umaamin ako sa mga binanggit na nga ni Pastor William. Marami. Ang mata, lalo nung mauso yung Facebook, hindi na iwasang makakita ng hindi dapat matingnan. Yung kay mamamasyal dito sa Canada, kahit taglamig, ang mga babae
hindi makikita mong naka-topless, talagang ano, lalo na sa tag-araw. At hayag na makikita mo. At hindi maiiwasan ng mata na makatingin. Ito sabi nga, kung ating pinakundanganan yung ating kasamaan sa ating puso, ay hindi tayo diringgin ng Panginoon. Nakakaawa tayo eh. Sabi nga ni Pablo, abang tao ako. Ang kaligtasan ay ating natamo, hindi sa pamagitan ng hindi sa biyaya ito, hindi sa ating effort talaga. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan ay nasa sa biyaya na nasa sa atin kung hindi tayo nagpapabaya na ito ay alagaan sa ating puso. Meron namang katiyakan tayo na ang biyaya ng Diyos hindi lalampas sa atin. Palaging mayroon. Ang sinabi naman niya ay sapat ang kanyang biyaya sa atin. Sapat. Sa lahat. Sapat. Yun ang ating aasahan na labang. At magpatuloy lamang tayo. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Ito na ang pinakamahalaga. Huwag tayong titigil. Naalala ko ang Kuya Artem, yung aking kapatid na panganay, ang Pastor Artem. Si Pastor Artem. Yun ay nung malalagutan na ng hininga, ay yung anak na lalaking panganay ay nasa tabi niya. Sabi niya ay, Ama, magpahinga na kayo, sabi niya. At tayo naman ay magpapangipangita doon. Sabi ganyan, tayo ay magpapangipangita pa doon, sabi. Magpahinga na kayo dahil hirap na nga si Pastor Artem. Sabi niya, magpapangipangita naman po tayo, Ama. Sumagot yung huling salita ni Pastor Artem Garatudo sa kanyang anak. Sabi, oo, magpapangipangita tayo doon. Kung magpapatuloy kayo, sabi niya. Yun ay isang salita na pagkatapos noon ay siya ay pumikit na namatay siya doon. Sa kanya salitang yun. Kung magpapatuloy tayo, totoo yun. Totoo yung sinabi niya ang huling last word ni Pastor Artem sa kanyang anak at sa amin. Sa salamat sa Panginoon, sa salita din ng Panginoon, tayo ay biniyayaan ng kaunawaan, kapanatagan. Sabi nga, ano nga ang sabi ng faith? Ang faith is in, sabi ito ay kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay. At sabi, katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalataya na patuloy na lumalago, patuloy na ating ipinapractice sa lahat ng panahon ng ating buhay, yung na ating panghawakan. Hindi po ba? Salamat po. Salamat sa lahat, sa atin lahat. Hanggang doon lang po ako. Okay. Alright. Maraming salamat po, Pastor Ano. Okay, meron pa pong gusto mag-share? Okay, yung nga sinabi ni Jesus, if my words abide in you, ask whatever you ask, no? That God will going to grant it. Okay, sa atin, we see to it, no, na we are true, we are realistic doon sa ating mga itinuturo. Ito ay ating nadaanan, ating naranasan, ating naipamuhay, no? For us to be effective and to have that moral authority to speak. Okay. Doon sa ating pag-aralan last Thursday, no? Kasi merong mga nangungutang o mga nangihiram lumalapit, no? I-share ko lang yung aking experience dito, no? I was able to come do sa Deuteronomy chapter 15 na kung saan ito yung nangusap sa akin, no? Sabi dito sa verse 1, let me read, no? Deuteronomy chapter 15 verses 1 to 3 to sabi po dito, at the end of every 7 years, you must cancel debts. This is the manner of remission. Every
creditor shall cancel what he has loaned to his neighbor. He is not to collect anything from his neighbor or brother, because the Lord's time of release has been proclaimed. You may collect something from a foreigner, but you must forgive whatever your brother owes you. So, ayan po, no, na kung saan kung tayo po ay nagpautang o hiniraman, no, at hindi pa naibabalik o hindi pa naisusoli o hindi pa nababayaran, no, it creates us yung tinatawag na sama ng loob. Kasi sumasama yung loob natin, no, na kumbaga sa we want justice. But somehow, ang God, alam natin, no, He is the one that gives justice, no. Ngayon, ito nga yung nag-minister sa akin, no, kaya nag-decide ako na to release yung lahat ng loan, no, lahat ng loan. Yung mga matatagal na, no. And it gives me freedom. Sabi nga, if the Son has set you free, you are free indeed. Alam niyo po ang nangyari, sabihin, yung aking nirelease, yung bumalik is more than that, no. Kaya ibig sabihin yung kasi pag masama ang loob mo, naapektuhan yung health mo, no. So isibihin nagiging, kung nag-release ka, isibihin yung burden na wala na, the more na isibihin gumagaan yung pakiramdam mo, umaayos ang iyong pangangatawan, no. At yung nagiging masaya ka na kasi you set yourself free, no, sa mga bagay na yon. At ngayon, of course, ngayon kasi if they see you prospering, hindi ka naman sabihin na itataboy mo, katulad dito, merong lalapit, manghihiram, nasira yung sasakyan, ganito, ganyan. Yan. Now, what I'm doing now, I put it into writing. No, I put it into writing. So, yun ang pinaka-kuha ngayon. You need to write yung amount, papirmahin mo yung tao para sa ganon merong tinatawag na record, no? Hindi lang yung verbal. So these things, ibig sabihin na kumbaga sa yung sa side ng hiram at saka ikaw. Kasi it's been done in good faith. So para sa ganon, in the future, kung magde-decide ka man na sirain yung papel o whatever, you are holding something, no? Ganyan po. So learning from the experience. But anyway, the Lord has blessed you, so people will come to you and gusto maging part ng that blessing, no. Yan po yung reality ng salita ng Diyos, no, na kung saan it manifest, no, na nagiging totoo po siya, nagiging tunay. Yun nga na kung saan ating maranasan yan, no, na wala kang kaaway, every neighbor, every community, sabihin you've been a blessing, no, malusog ang pangangatawan, magandang kalusugan, and the Lord has provided sa iyong na you will say yung sinabi ni King David, no, the Lord is my shepherd, I shall not want. So yun that's the way it is, no. The Lord is my shepherd, I shall not want. If you make God your source, if you rest your self to your provider, sabihin God will provide, and He is the source of everything. Ayan po. Okay? Meron po bang magsasalita pa bago ako mag-pray? Bakit masyadong tahimik? He's so quiet. Okay, alam po natin, no, sinabi po sa scripture, no,
John chapter 8, verse 36. If the Son, therefore, shall make you free, you shall free indeed. Freedom. Yung sinabi ni Apostle Paul, no, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. Na kung saan you can experience peace, joy in the Spirit, na kung saan we continue to rejoice because of God's goodness. Ito yung ating pinopurso yung tinatawag na freedom. No, nothing is holding us, nothing is, kumbaga sa kanya, controlling us, but we are free. Ito yung nice ng Panginoon sa atin, no? At kung wala tayong dinadala, wala tayong, kumbaga sa kanya, nothing against us, wala tayong friction, walang burden, then we are free. Ito yung gusto ng Panginoon for us to experience. Kaya nga yung ating inaaral, sin, iniquity, transgression, death, sabihin that we are being released of that because of what Jesus had done, that He became a curse for us, na upang yung blessing na nakalaan para sa atin ay ating matanggap. Kaya nga, ang question is, are we living in that blessing? Ayan po. So kaya nga, we study for us to see how the Word of God ay nangyayari po sa ating buhay. Okay? Kung kasi baka mayroong ma-open, we need to examine ourselves. We need to examine ourselves and see where we are lacking. Sabi nga ganon, falling short of the glory of God. Where is that parang shortage? Kulang ba sa pananampalataya? Kulang ba sa obedience? Meron bang doubt? O meron bang fear? O meron bang yung katamaran? So ano yung bagay na yun, no? So we need to examine that and we need to see. Okay? So let us pray. Heavenly Father, Lord God, na kung saan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, ng iyong mga lingkod, na kung saan, Lord God, na ginagamit mo kami, Panginoon, para magturo, para magbigay ng instruction, para, Panginoon, o Lord God, ihatid, Panginoon, ang iyong banal na salita. Nanawa, Panginoon, Lord God, na kami maging totoo, makatotohanan, na yung mga bagay, Panginoon, na aming tinuturo, Panginoon, na nangyayari at nagaganap, Panginoon, sa aming buhay. Ito nga po, Panginoon, o Lord God, ay bahagi, Panginoon, Lord God, ng iyong pangunguna, that you are the one who will lead us and guide us in all the truth, Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord, patawarin mo kami if there's any hypocrisy. Patawarin mo rin kami, Panginoon, Lord God, kung meron, Panginoon, Lord God, shortcomings. At maging, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, that they will deal, Panginoon, Lord God, according to their bloodline, according, Lord God, to their generations, to the parents, Lord God, that, Lord God, yung tinatawag na freedom na ma-experience, and that there will be no legal hold, Lord God, against, Lord God, done by the enemy, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, na ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, Lord God, ay kumilos at gumawa, Panginoon. Lord God, na kung saan we are set free, Lord God, na hindi ng Panginoon, Lord God, makakagawa, makakilos, Panginoon, ang kaaway over us. Lord, though, Panginoon, Lord God, doon sa nangyari, Panginoon, kay Job, Panginoon, Lord God, ikaw pa rin, Panginoon, Lord God, ang nagbigay ng permission, Lord God, not knowing, Panginoon, Lord God, na si Job ay naging testing ground, Panginoon, between righteousness at yung tinatawag na evil, Panginoon, o Lord God, na tunay nga po, Panginoon, in this world there is tribulation, but you said you have overcome the world. Be of good cheer. You have overcome the world. Ito yung sinabi ng Panginoong Isus sa iyong Panginoong mga alagad, o Lord God, because you are an overcomer. We can be also an overcomer, Lord God. For you have given your spirit for us, Lord God, to overcome, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na katulad, Panginoon, Lord God, na sinabi, Panginoon, Psalmist, Panginoon, for the benefit, Panginoon, Lord God, na kung saan whenever, Lord God, we bless you. Whenever, Lord God, we fellowship with you, Lord God, Panginoon, that you forgive all our iniquity. You heal all our diseases. You redeem our life from destruction.
And you crown us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagle. Lord God, mangyari, Panginoon, to Lord God, sa bawat isa. And I rebuke, Panginoon, every sickness, every disease, and I speak, Panginoon, wellness and health, Lord God, and wholeness, Panginoon, sa bawat isa, to every family, Panginoon, O Lord God, because it is your will, Panginoon, that we live, Panginoon, hallelujah, in your blessing, O Lord God. Salamat po, Panginoong Jesus, that you came, that we might have life and have it more abundantly. Lord, that we could experience the fullness of life, Panginoon, because of you, Lord God. Hallelujah. Because you live, we can face tomorrow, Lord God. Because we have you, Panginoon, O Lord God, we will not lack anything, O Lord God. Lord, nothing is broken, nothing is missing. Lord God, sa bawat isa, Panginoon, O Lord God, because you have given us peace. At muli, Panginoon, anoint your servants. Lord God, give your ministers the divine enablement, Panginoon, Lord God, that we can have, Lord God, this moral authority to speak, Panginoon, Lord God, of your word. Because, Panginoon, ito'y totoo. Ito, Panginoon, Lord God, ay matuwid, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, Lord God, ay liwanag, Panginoon. Na patuloy na magbibigay ng tanglaw, Panginoon, sa kadiliman, Lord God. At patuloy magbibigay, Panginoon, ng pag-asa, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na mga karinig, Lord God, na ito nga po, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa bawat spirit at katotohanan, Lord God. Lord, sa bawat kaluluwa, Panginoon, Lord God, it is, Lord God, a healing, Panginoon, Lord God, to every soul and every spirit, Lord God. At muli, Panginoon, we declare victory to the Lord Jesus Christ, Lord God. At patuloy kami, Panginoon, pagtitiwala, Panginoon, at mamumuhay, Panginoon, sa iyong pagpapala, that we will continue to live in your blessing and in your favor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And amen. Amen. Amen.